Paano ako kumita ng mahigit kumulang 7,000 pesos sa isang araw lang sa pamamagitan ng trading? Oops, hindi po scam to ha. Kumbaga, i-explain ko lang sa inyo at ipapaliwanag natin maigi paano natin ito naabot or na-achieve sa pamamagitan lang ng pagte-trade. Pero syempre, ang trading meron niyang masistemang paraan kung paano siya ginagawa. Kaya naman sa video na ito, yun po ang ituturo natin, okay? Pero bago yun, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking TikTok account, YouTube channel, or kung saan mo man ito napapanood, ako nga pala si Christian J. Azucena, no? Isa tayong incoming third-year finance student, but we're also content creator, business owner, definitely, no? Isa tayong global trader and investor na nagtuturo din at the same time ng finance. So, tayo nga po, yan, gumagawa ng mga contents na makakatulong sa mga kababayan nating mga Pilipino, no? Kaya naman, mag-like ka na, mag-subscribe ka na, and hit mo na yung notification bell button para lagi kang updated every time, no? Na may mga new contents po tayong i-upload, okay? So ngayon, pag-usapan na po natin, no, disclaimer lang, hindi ko kayo basta-basta ine-encourage mag-trade, no? Dahil syempre trading involves a particular risk, no? Marami po. May market risk, may default risk, merong pagka nagkamali ka, pwedeng masunog or matalo yung pera mo. Yun yung terms nila, di ba? O kaya naman napaka-importante po na bago natin pasukin ito, aralin muna talaga nating maigi. Okay, pero ang ituturo ko sa ngayon is yung medyo technicalities na kagad kung paano ko trinade or paano ko na-achieve, no, itong capital na ito na 12,000 pesos, naging almost, no, 19,000 pesos siya ngayon. So kumita tayo ng almost 7,000 pesos, no, 100 or 200 na lang ata kulang. So kaya naman ngayon mga ka-traders, no, ang trinade natin ay itong tinatawag natin na Notcoin, pati yung LDO. Yung LDO talaga nagpanalo sa atin, no? Unang trade ko pa lang $87 no, net. Pero sa pagkakalam ko 96 yan eh. Medyo malaki, no, yung commissions and fees ng Bybit, no? So, pero ayan na yung parang total or net, no, nakinita natin. It is more of like around, no, in Philippine pesos, 7,000. O ngayon, papaano ko po trinade yan muna, no? Trading walkthrough po tayo sa video nito. Pero siguro sa other videos natin, ano naman, no? Yung talagang pang basics. Pero ngayon, i-walkthrough ko po kayo paano ko natagpuan or yung trade na yon or paano yung approach ko sa trade na yon. Okay po? So, ngayon, ang trinade ko po, itong i-share natin, isa lang dito kasi ang dami niyan eh. Ito na lang yung nagpanalo sa atin, yung LDO, na meron tayong $87 profits sa kapital natin na ano lang, no, 12,000. So almost, actually that was a 40% return or gain or ROI sa ating invested capital. So ngayon, kung makikita po ninyo saan ako nag-entry dito, no, at paano ko muna na ispatan yung pababa niya kasi nag-sell short tayo dito eh. When we say po na sell short, it is actually a trading strategy na kikita ka pag bumaba ng bumaba yung market, pero pag tumaas yan, tas naka-sell short ka, tumaas, lugi ka naman, talo ka, no? Pero kaya nga inaaral yung timing, yung direction, at yung market sentiment para malaman mo at somehow ma-assume mo kung saan papunta ang market, whether it is up or down. Okay, so itong LDO na ispatan ko to dahil kung mapapansin mo ninyo, ginamit ko dito yung strategy na market correlation. Kung papansinin po natin, ang Bitcoin kasi yan nga yung parang index natin dito sa ating crypto market, di ba? So index or benchmark, yan yung parang pamantayan or tinitignan natin na pinakabasehan, no? So ngayon, ang galaw po ng index natin ay sideways. Pero may mga nakita ako, hindi sideways, minsan umaangat, minsan bumababa, ito bumababa, kaya ako shinorting. Yun yung idea or ideology na bakit itong crypto na to, dahil hindi siya sumusunod sa Bitcoin. Ang Bitcoin, kung makikita nyo nga po, umaangat eh. So, kung nag-short ka dito, umangat yan, medyo lugi ka pa. Pero dito, kung nag-short ka, ibig sabihin po nito, shorting, no? Mas kikita ka nga sa pagbaba habang siya ay nagbe-breakdown, habang siya ay continuously nagpo-fall yung price niya. So yun po ang idea nito muna, bakit LDO, no, yung coin na trinade natin, no? Kasi tignan nyo po, no, Bitcoin medyo pataas pa nga or sideways in general, pero eto pababa. So that is
a best time, that is also a best opportunity to be able to short the market, no? So ngayon, saan po tayo nag-short dyan? Sige, no, tanggalin muna natin to, pag-aralan natin ano yung naging sistema ko po dyan, no, sa ating short. Kasi $87, no, malaki na sa atin yun sa isang trade lang, di ba? 5,000 pesos po yun, isang trade lang. Plus, yan, nag-trade pa ako ng mga iba't ibang cryptos din as well. Okay? So, ngayon po, makikita natin dito, downtrend talaga yung galaw ng market since then. No? Pero, nag-up siya dito eh. Kasi 15-minute time frame po ito, iba-iba yung pinapakita niyang behavior, no? So, dito, uptrend siya back then. Pero, nag-iba po yung tinatawag natin na trend direction at ang naging approach ko dyan, etong nakita ko po ito, no? Ayan yung mga trend lines na yan. Yung mga trend lines na yan, nagsisilbing guide yan, no, sa pagbabago ng trend. Ngayon, sa makikita natin dito, pataas siya, pero nag-shorting na ako, banda na po dito actually. Banda na po dito. Kasi pababa na yan ng pababa, alam ko na kapag ka nag-short ako dito, pwedeng mag-retest or umangat. Kaya kita nyo, hindi ako nag-short kapag ka sobrang baba na. Mag-short ako kapag ka medyo nag-retest and then alam kong bababa pa ulit, no? At may mga nakita rin tayong resistances area dito, o may resistance dito, di ba? So bakit? Umakyat dito yung presyo, dinecline, bumaba. Umakyat dito yung presyo, kasama na natin to, no? Dito, bumaba rin. So meaning, dito po sa area na yan, di ba? Meron po tayong tinatawag na selling pressure. Meron tayong tinatawag na malakas po ang mga sellers dito sa loob, no, ng ating kumbaga parang area of responsibility, di ba? Parang sa weather, or ibig sabihin sa key area na yan ng crypto na yan, yung price niya, marami ang somehow nagbebenta kaysa sa bumibili. That is why it is a point ng pag-sell short dito. Okay, so hindi tayo nakapag-sell short dito. Again guys, ang lessons learned, walang makakaalam kung saan yung pinakamataas or pinakamababa na iano ng presyo niya, no? Ibababa or itataas, no? Ang pwede mo lang malaman ano yung mga insights saan ka pwedeng pumasok. So nga tayo, no, nag-entry po tayo dito actually. Dahil alam ko kapag yan, tumaas yan, may mga resistance po, ayan, no? So dito tayo nag-entry, unang entry, no? Pangalawa dito. Pangatlo, nag-entry pa tayo dito hanggang sa bumaba na siya ng bumaba. Okay, bakit? Dahil etong resistance na to dati, nagiging support po yan. 'Di ba? Actually, support muna pala, no? Support muna, and then naging resistance siya. Nung naging resistance siya, no, ayan na, nahirapan ng umangat doon. Nag-retest ulit, 'di ba? Pababa na ng pababa, hinahayaan ko lang. Naka-live trading din po ako niyan, mga ka-traders, no? Yung time po, no? The time po na nag-aano ko, may tinitignan tayo dito eh. So, by the time po na tinetrade ko yan, naka-live po sa Facebook. So, nakikita nila na, okay, magkano na ba kinikita natin? 60, 70, 80 US dollars, no? 90? Malaki, di ba? So, ngayon, ang naging, kumbaga, exit point ko naman po dyan, bumaba na ng bumaba, banda po dito. No, hindi ko na inasam na basta bumaba pa ng bumaba dahil alam ko nga, may mga retest pa yan. 'Di ba? Ibig sabihin, aangat pa yan bago bumaba ulit. So tayo, habang bumababa siya ng bumababa, nag-take profit na ako dito. Maliit lang din naman ang ating leverage or mababa lang at hindi naman ganun kalaki ang capital kasi actually hindi naman ako super seryoso dito, no. Seryoso ako sa totoong port ko, no, na around 7 digits. Pero pagka dito around 20,000 capital, kumbaga pang practice ko lang din or pang trading, no? Kaya nga ibig sabihin nito, ang trading wala yan sa capital kundi sa taong nagte-trade kung paano niya i-manage or i-maximize yung kanyang resources. So kung makikita nyo po dito, no, grabe yung binaba. Ibig sabihin, yung sell short natin naging effective naman, 'di ba? Around 4 to 5% yung ating naging profit dito. Yung capital ko, that was around 12,000 pesos, no? Ayun, tumaas naman siya or bumaba naman siya at tumaas yung ating capital, no, yung ating gains din. So kaya naman yun yung naging process ko sa lahat ng ito kasi sell short yan eh, ayan, no, most commonly. Ito yung nagpanalo talaga sa atin, around
5,000 pesos kaagad unang trade pa lang, no? So medyo mahaba na tong video na to, guys. I think no, hanggang dito na lang muna. Kung may mga natutunan kayo, like, share, and subscribe, and comment. At comment nyo pa yung mga contents na gusto nyong ipagawa sa atin. So yun lamang po, The Estudyante Trader here.